Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay City ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay 7:08 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California, ay itong proposal ni Alan Peter Cayetano kay Gatchalian. Ang sabi niya, mag-meeting tayo. Kaya ang title ko, mag-meeting tayo ni Alan Peter Cayetano. Yan po ngayon ang sinasabi niya. Mag-usap sila o mag-meeting sila para i-resolve ang issue. Yan po ay maganda po yan na talakayin natin. Gagamitin ko po ang Biblia. Ano ba yan? O ano ba mangyayari dyan sa ganyan, yung proposal na ganyan, na mag-meeting tayo. Ngayon po, nung una kong narinig yan, ay sumagi sa isipan ko yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy nung hinamon niya si Risa Ontiveros na mag-debate tayo. Yun po hindi ba? Parehas na parehas po, hindi ba? Parehas na parehas po Nung malapit na siyang i-operate ni General Torre, tandang-tanda ko yan ang sabi niya ni Kibuloy, aatin lang siya sa Senado kung bibigyan siya ng eroplano, kung bibigyan siya ng escort, at bibigyan siya ng pagkain. Yung maraming pagkain. Ayan po sagot daw ng Senado. Eroplano at yung escort at saka yung pagkain. Aywan ko, marami yun na binanggit pero yun lang natandaan ko, yun na lang eroplano at saka yung pagkain ang ibibigay sa kanya, Kasi yung escort, hindi naman natin alam kung ilan ang escort niya kung 5 yan o 10 o 15, hindi naman natin alam yung security niya. Ngayon ay nung sinabi niya yan, ay if you fail to do this, sabi niya kay Risa Ontiveros po na biblical po yun, galing sa Biblia. If you fail to do this, ay iba na ang idinagdag niya, hindi ba? Ay ganun po talaga ang kinukopya po kasi ang Biblia para maging malakas ang impact. If you fail to do this, sabi niya, debate tayo. Sabi niya, di ba? Mag-debate tayo o debate tayo. Sabi niya, hindi ba? Hahamunin niya si Risa Ontiveros ng debate. If you fail to do this, sabi niya yung bigyan siya ng eroplano at bigyan siya ng pagkain, bigyan siya ng escort. If you fail to do this, ganun po debate tayo, sabi niya di ba? Ay naku po. Yan po ay kinuha niya sa kwan po yun doon sa Biblia, na kung saan ang sabi ng Diyos sa mga Israel, pag kinukubkub yung kapatid nyo o yung kasamahan nyo o yung katribo nyo o yung, kasi hinati-hati po nila ang Israel Yung Israel hinati sa 12 tribo. Ngayon, pag sinalakay yung isang tribo,
sabi ng Panginoon, aalisan nyo yung tribo nyo, yung comfort zone nyo, at ipagtanggol yung sinasalakay na tribo. Yun ang command sa kanila. Kasi sasalakayin sila ng mga, yung dating nakatira doon, paunti-unti sasalakayin sila. Ngayon, ang sinabi ng Panginoon, kung may sinasalakay na isang tribo, tutulungan yun. If you fail to do this, sabi po ng Panginoon, yan po, doon kinuha po if you fail to do this, you are sinning against the Lord, sabi niya. Kaya nga ipapagtanggol talaga ang bansa hindi ba? You are sinning against the Lord, and I am sure, sabi po ng Panginoon, your sin will find you out. Ayan po yung palang hindi pagtanggol sa sariling bansa o hindi pagtanggol sa iyong mga kababayan na sinasalakay na ng China, if you fail to do this, you are sinning against the Lord and your sin will find you out. Yan po Ngayon ito ay parang kinupya din ito ni Cayetano mag-meeting tayo, hindi ba? Ayan po, hindi ba? Mag-meeting. Naku po. Ngayon ay hinamon niya si Sirwin Gatchalian para maayos ito, mag-meeting tayo. Palagay ko trap lang po ito. Yung mag-usap tayo. Ang ibig sabihin niyan ay mag-usap tayo o pag-usapan natin, pero that is a trap. Hindi ko natatalakayin yan kung ano yung trap na yan. Kasi ang dami nang tumatalakay po pupunta na lang po ako sa Biblia. Ako ayaw ko na makipag-usap siya ng personal o sa isang lugar, privately, o ayaw ko yan. Ayaw ko yan. Kasi nga, subok na ito si Alan Peter Wala namang isang salita Hindi ba? Yung naganap doon sa lower house. Nung natapos na yung term niya, 15 months pala siya, ay ayaw na niyang ibigay kay Lord Alan Velasco. Ayaw na niyang ibigay yung speakership. At ang sinasabi niya, if you have the number, sabi niya magaling talaga di ba? If you have the number, I will riringgis, sabi niya Ay wala naman sa usapan yun Ang usapan, 15 months ka at si Lord Alan Velasco ay aywan ko bakit ganun ang kasunduan nila, 21 months daw. Pero ang alam ko niyan, kasi 36 po ang 3 years 36 divided by 2 ay 18 months. Dapat 18 months ang bawat isa. Pero nga ay lamang ang nauna O kaya ay may 4 na buwan na o 3 buwan siguro na hindi nare-resolba. Kaya lumalakad yung panahon. Kaya naging 15 months na lang siya. Ganun. At si Velasco ay 21 months. At ayaw niyang ibitiwan. Ayaw niyang bitiwan, hanggang hindi pinakialaman ni Duterte. Hindi ba? Ayan po. At yung nakaraan, yung nakipagkasundo naman siya kay Melvin Matibag ng NBI na ako na kanya mag-custody na wala naman sa batas yan. Walang batas na ganun. Walang paghuhulihin ka. O ako na kanyang mag-custody kay Bato. Gentleman's agreement. Pero hindi niya tinupad, tumakas o pinatakas. At nung tinatanong siya bakit nakaalis o bakit nakatakas, wala namang kanyang court order Ayan po hindi ba? Binabago po Ay bakit siya nag-apply ng custody kung ganun pala ang paniniwala niya na kailangan ang local court order? Di ilaban niya yan, hindi ba? Ilaban niya. 10 years, 15 years, ilaban niya yan. Nakailangan ang court order. Pero palagay ko, hindi niya mailalaban yan Kasi nga, ay ito si
si Robin Hood Padilla, medyo nag-iiba na rin ang kwan nito ang takbo ng sinasabi niya hindi ba? O, ay napaniwala niya siguro si Robin Hood Padilla na kailangan ang court order, ang local court order, kaya inihatid o isinakay o kaya pinatakas. Ay, paano yan kung chichikin na siya ng authority, hindi ba? Bakit niya pinatakas? Ay, sasakyan niyang ginamit. Ayan po hindi ba? Ngayon, kaya itong makipag-meeting, ay hindi ako kwan dyan. Lulukuhin lang yan. Paglulukuhin lang kasi nga wala namang isang salita. Hindi ba? Walang isang salita. Hindi tumutupad sa usapan at ang dali niyang magpalit ng kanyang salita. Ayan po. Ay, kung pag-aralan niyo po yung mga salita niya, ay talagang nanluluko lang Hindi ba? Nanluluko lang. Pero punta na po tayo dito sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Mga kababayan, mga minamahal. At ito po ay kwan ito mahirap pong intindihin ito. Opo, ako ang tagal kong inintindi ito at yung mga nagpapaliwanag sa akin, hindi pa rin ako kumbinsido hanggang sa miniditate ko ito at binigyan ako ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Yan po patungkol ito sa kwan actually ito sa mag-asawa o yung mapapangasawa mo. Pero kahit na sa business o sa katrabaho o makipag-enter ka ng kontrata o yung pagpasok mo sa mga relihiyon, kasama ito. Pero primarily ito ay sa asawa daw pero tingnan po natin basahin po natin 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? Yan po ang nakasulat. Ito po ay sinasabi dito na do not be unequally yoked together with unbelievers. Huwag kayong makipamatok ng hindi pantay sa mga unbelievers. Dito kasi tinawag na unbelievers For what fellowship has righteousness with lawlessness? Ayan po Kasi papaano magsasama kanya ang righteousness at saka yung lawlessness? O saan magsasama? O ano ang pagsasamahan? What fellowship ng righteousness sa lawlessness? And what communion has light with darkness? At ano daw ang communion o yung common sa kanila sa light at saka darkness? Yan po ang sinasabi po ng Panginoon dito, huwag kayong makipamatok, means makipagtrabaho o kahit na yun makipagkasundo sa mga unbelievers. Ito kasi unbelievers, pwede itong mga evil o yung mga gumagawa ng kalukuhan. Huwag kayong makipamatok, sabi niya. Unequally, hindi ba? Okay, ito po ay Middle Eastern po ito At sa Middle Eastern country, yung nag-aarado ng bukid, dalawa po ang kanyan, dalawa ang baka na ginagamit. Dalawa. O siguro, nakakita na kayo ng kalisa na dalawa ang kabayo na humihila. Pwede naman na isa lang pero yung pag-aarado ay mahihirapan yung baka kung iisa lang niya Kung kalabaw niyan, medyo malakas. Pwede ang isa. Sa Pilipinas, isa lang
yung, yung kalabaw. Pero kung maliit-liit ang kalabaw, ay hirap din mag-araro. Lalo na yung yung native na kalabaw. Pero ngayon, marami ng kalabaw na nahaluan na ng bupalo ang lalaki Kahit maghapon mong iararo yan, hindi napapagod. Malaki Ay pero nga ito, ay ang baka medyo maliit Ay dalawa ang ginagamit diyan sa Middle Eastern country. Diyan sa Israel o Iraq ganyan o Iran. Ganon ang makikita natin. Ay naiintindihan ng tao yan. Doon, pero sa atin, halos hindi maintindihan kasi iisa lang iisa ang ginagamit Ngayon, do not be unequally yoked kasi sabay na humihila yan Sabay. Yung dalawang baka, sabay na humihila yan para mag-araro. Ang ibig sabihin dito, pag hindi humihila ng equally yung isa, ay wag mo nang gamitin yan. Yun po ang ibig sabihin dito. Kaya kayo, ang sinasabi po ng Biblia dito, huwag kayong makipagtrabaho o makipag-agreement o mag-asawa na ikaw lang ang magtatrabaho o ikaw lang ang yung mahihirapan. Yun po ang ibig sabihin yan. Sa mag-asawa, kailangan tandem yan o kaya ay katuwang nga ang tawag O kailangan nagtatrabaho ka, yun namang isa nagtatrabaho din doon sa bahay o kaya doon sa mga anak mo, ganun yan. Kung nga equally yuk nga kasi kung ang isa ay hindi naman nagtatrabaho o nangangalo niya yung isa, ay problema na yan, hindi ba? Hindi na pantay po At ang katotohanan pa dyan, kung nangangalo niya yung isa, ay yung resources, yung mga pira, iniipon niya para ibigay doon sa kalaguyo niya. Hindi ba? Ayan po hindi ba? Yan po ang ibig sabihin niyan. Do not be unequally yoked with, together with unbelievers. Kasi hindi naman hihila yan Kaya nga, galit na galit po ang Panginoon. Ang Panginoong Diyos po ay galit na galit sa mga unfaithfulness. Kasi nga yan. At ang iba pa nga po ay pinapatay yung asawa Pag medyo talaga na nalululong na talaga sa kalaguyo, hindi ba? Pinapatay po Nilalason, hindi ba? O kaya ay matanda na, ayaw na nila. Lalasunin na nila. Yan po ang ibig sabihin niyan. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Pero ako, itong unbelievers, alam ko itong masasamang tao ito. Kahit na saan yan, kahit na sa business partner, hindi ba? Magtatayo kayo ng kumpanya. Ay wag ka kanyang makipamatok kung alam mo na yan ay luko-luko. Hindi ba? Alam mo na hindi nagbabayad ng utang o maraming utang o ang dami nang niluloko. Ay bakit ka papapayag na magtayo kayo ng project na magkasama kayo? Yan po ang ibig sabihin yan. Kasi ang sabi niya, for what fellowship has righteousness with lawlessness? Ay ito si Cayetano lawlessness ito Bakit? Ay yung nga hindi niya tinutupad yung kasunduan na siya ang custodian of the most wanted man, hindi ba? Custodian siya, nag-apply siya. Ay bakit hindi niya tinupad? Lawlessness lang ganyan. Hindi ba? Napakasimple lang, hindi ba? Dapat tuparin mo kung ano yung napag-usapan nyo, kuwan po yan. Pag wala namang nilalabag na 10 utos ng Diyos yan, walang nilalabag, approve po yan sa Panginoon pag nagkasundo ang dalawang tao. Basta hindi lang yung yung against the law of God Pag nagkasundo sila, ako muna mag-custody dyan, approve, hindi ba? Pero pag hindi ka tumupad, kawawa ka. Kawawa ka kasi babalikan ka po ng Panginoon Kasi nga ang sabi ko, galit na galit ang Panginoon sa unfaithfulness. Galit na galit yan. Lalo na sa mag-asawa, hindi ba? Ay simpre, ay nangako kayo na
hanggang mamatay kayo o ay kuan o magmamahalang kayo, hindi ba? Sa hirap at ginhawa. Nangako kayo ay tapos pag medyo may edad na iba na, hindi ba? O humahanap na yung isa ng medyo bata, hindi ba? Ganun lang po yan unfaithfulness po ay pero yung kasunduan nyo o yung sinumpaan nyo in front of God and in front of the people sa simbahan nga, hindi ba? O sa publiko, ay hindi mo naman tinutupad, hindi ba? O, ayan po And what communion has light with darkness? Saan daw magtatagpo ang light at saka darkness? Kaya nga ito, ang nakikita kong light dito o yung righteous ay si Ruben Gatchalian, hindi ba? At ang nakikita ko ditong darkness ay si Alan Peter Cayetano. Saan sila magtatagpo yan? Wala! Saan magtatagpo nga ang mga Makata sinabi nila, saan magtatagpo ang dilim at saka ang liwanag? Wala Hindi ba? Siguro yung takip silim, sabi nila pero saglit lang naman yun, hindi ba? Saglit lang yun. O sa bukang liwayway, hindi ba? Ayan po hindi ba? Ngayon ay Deuteronomy 22 verse 10. Do not plow with an ox and a donkey yoked together. Ayan po, batas po ng Diyos ito. Hindi daw pwede na hihila ng araro yung isang donkey at saka yung isang yung baka, ox. Baka yan Bakit? Ay malaki yung isa Malaki yung donkey Halos kalahati lang niya para maintindihan nyo, halimbawa, hihila ba ang isang daga at saka kung isusuot mo yung yoke? Hihila ba sa isang kalabaw? Hindi Hindi hihila yung daga at saka kalabaw. Wala rin, hindi ba? Yun ang ibig sabihin niyan. Yung donkey, malaki yun ay yung ox, yung baka, maliit. Kaya hindi mo pwedeng isuot yan na magkasabay. Yun ang ibig sabihin yan. Na nasa Biblia yan para maintindihan natin. Do not plow. Sabi niya, huwag kang mag-araro na ang isang baka at saka ang isang donkey ay magkasabay silang humihila o ilalagay kasi mayroong kahoy yan doon sa batok nila. Itatali yung kahoy tapos itatali yung araro naman doon sa kahoy sa gitna at yun na ay hindi nga uubra po yan Kung dalawang baka, pwede yan. Kung dalawang kalabaw, Kung dalawang kabayo. At yung halos magkasing laki. Kaya nga, ang sinasabi ay unequally yoked. Kasi kung maliit yung isa, ay unequally po yan Naintindihan na po siguro, punta ngayon tayo dito sa 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived, my beloved. Ang sabi po ng Biblia, do not be deceived, my beloved. Bad company corrupts good habit. Kaya huwag kang makipag-usap dyan. Kasi pag nakipag-usap ka dyan, ay baka madala ka. Kasi bad company corrupts good habit. At tignan nyo na po ang nakikita natin ngayon in our own very eyes. Hindi ka na magsaliksik Ano ba ang nangyari sa mga tauhan ni Duterte? Hindi ba? Ano ang nangyari kay Harry Roque? Ayan, bad company sila Pinaghahanap na ngayon ang batas. Anong nangyari kay Bato? At susunod na ito si Bongo. Hindi ba? At ito si Alan Peter Cayetano ay tauhan din ito ni Duterte na ayaw bumitaw. Mabuti sana kung bumitaw agad Katulad ni Coco Pimentel, hindi ba? Tauhan din yan ni Duterte, ni Miguel Zubiri. Bumitaw agad yan. Bumitaw. At saka si Richard Gordon, hindi ba? Inaway na nila si Richard Gordon noong bandang huli. Ay bumitaw. Ay ito, ayaw bumitaw, hindi ba? Ito, bad company corrupts good habit. Kaya ngayon,
ito ngayon sila, na-check sila. Hindi ba? Totoo po ang Biblia eh. Bad company corrupts good habit. Kahit na marunong ka o matalino ka o mabait ka nung una, ay kung napasama ka nga sa mga ganyan hindi ba? Ay hamak mo who is this stupid God? Sabi ni Duterte, hindi ba? Ay dapat nun umalis na sila, ay hindi pa sila umalis. Hindi ba? Pinalakpakan pa nila. Bad company corrupts good habit. Kung ganun ang patakaran niya sa buhay, kung ganun ang palatuntunan niya, hindi ba? Ay delikado ka Hindi ba? Ay kasi sinasabihan niya ang Diyos na stupid Hindi ba? Dapat aalis na sila. Ay pero nga, ay ganyan ang nangyari. Ay ito, nakikita natin sa ating mga mata. Swimming in our own very eyes. Hindi ba? Kahit natutulog tayo, nakikita natin Kasi nasa isipan natin na ikukulong na ito sila Hindi ba? Ikukulong Ay ito po, New International Version, para patunayan ko na ang daming nagkakamali dito sa verse na ito. Yung do not be unequally yoked. Pinalitan nila Just imagine, Biblia Biblia, papalitan nila ng mga words. Kasi nga hindi nila maintindihan. Opo, New International Version, do not be yoked together with unbelievers. Ang layo Hindi ba? Kasi hindi nila maintindihan. Kaya inaayos nila ang salita. Ang sinabi nila ngayon ay, do not be yoked together. Iba po yan. Ang ibig sabihin yan, huwag ka makipagtrabaho sa mga evil. Okay yan, hindi ba? Huwag ka makipagtrabaho sa mga evil. Pero ang nakasulat po doon sa original context na mas malapit sa katotohanan, kasi ito New King James Version ang pinakamalapit Do not be unequally yoked. Yung hindi pantay ang paghila nyo. Doon, hindi ka papasok doon. Pero, ay ang mga Kristiyano nga gusto o inaatasan ang mga Kristiyano na makisalamuha sa mga unbelievers o sa mga evil para madala nila kay Kristo. Ay bakit dito do not be yoked together with unbelievers? Hindi. Hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Do not be unequally yoked. Huwag kayong magtatayo ng kumpanya na ang kasama nyo ay evil. Kasi hindi naman hihila yung isa Pero yung makasalubong mo sa kalsada, pwede mong batiin yan hindi ba? Sasakay ka ng tricycle, ay mayroong unbeliever doon, ayaw mo nang sumakay? Hindi pwede yun Sumakay ka at makipagkwentuhan ka, pero dadalhin mo siya doon kay Kristo. Ganun po yan. Ang pinagbawal po dito ay yung makipag-isa ka sa trabaho o yung nga makipag-isang dibdib, yung ikakasal ka. Yun yan. Pero ganun pa man, kahit na ang believers yung napangasawa mo, ay pwede rin baguhin yan. Ipanalangin mo, ipagdasal mo, tapos paliwanagan mo, pwede pa rin Mababago rin yan. Ay palagay ko ay naipaliwanag ko na po na mismong Biblia, binabago po ang salita para maging tumpak doon sa iniisip nila. Do not be unequally yoked. Tatanggalin nila yung unequally. Do not be yoked. Ay di kung ganyan ay wala na iba na ang meaning yan. Tinanong ko nga yung pastor na nagsalita na ganyan do not be yoked. Ay paano ka makumbinsi yung tao na masama, na magsisi, kung hindi ka makipasalamuha sa kanya? Ang sinasabi po diyan, huwag kayong magtatayo ng trabaho nyo o kumpanya nyo o kung ano man yan, kukontrata kayo ng isang sa mga evil. Kasi yun, mapipilitan ka na Halimbawa, kukontratahin nyo yung bahay, kayo ang gagawa ng isang bahay, ay tapos hindi naman magtatrabaho ng isa. Yung isa, hindi pwede yun. Pero makisalamuha pwede.
Ganun po yan. Kasi para doon, makumbinsi mo siya. Oo. Ay pero nga, ay ito, kwan ang sabi ni, kwan ay mag-meeting tayo Anong ibig sabihin yan? Palihim, hindi ba? Ay pagpalihim po ay iba na po yan Baka may kasunduan na yan hindi ba? O, huwag kang makipagkasundo o huwag kang bubuhat ng sabay sa tao na hindi naman bumubuhat. Puro personal, hindi ba? Puro mga, mga patutsada lang, hindi ba? O, aywan ko lang kung aatin yung 18 Marines, yung ex-Marines, hindi ba? O, ay bukas ata yan. Pero palagay ko hindi. Blinag ko na kahapon. Hindi kako aatin yan. Kasi ayaw nila mag-cross-examine. Oh. Tapos ito ngayon ay si Alan Peter Cayetano, mag-meeting tayo, hindi ba? Oh. Nanluluko lang yan, hindi ba? Nanluluko lang po yan. Oh. Magaling yung mga bunganga hindi ba? Oh, mag-usap tayo. Oh, ganun po yan hindi ba? Pero yung pag-usapan nila ay hindi naman natin alam. Di ba? Doon na sa bulwagan o doon sa session hall, doon na isprangan na yan. Dapat ganun. O sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sana ay bigyan tayo ng wisdom sa ating pakikinig po na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.